Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mo ito nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin ngayon for today's video, SK Federation President Yan Ibay Romes back na sa Team Lacuna, guys. At sinampahan ng kaso, guys, sa ombudsman pa mismo. Yung 22 na miyembro ng Konseho ng Maynila na kung saan pinatalsik sa kanyang committee. Alright guys, so bago yan, nais ko munang batiin ng mga Skonians na patuloy na sumusuporta sa ating channels na taga Maynila. Lalo na yung mga Skonians na nasa abroad, nasa Luzon, Visayas at Mindanao na hindi naman na taga Maynila pero patuloy na sumusuporta. Kaya Boss Y, Yorme Isko Moreno. Yan. Guys, napakainit ng ating pag-uusapan ngayon kasi kanina lang itong si Yan Ibay nagsampa nga ng kaso. So basahin muna natin guys bago natin tuloy ang ating reaksyon. Galing mismo to guys kay Miss Yan Ibay. So Councilor Yan Ibay nagsampa ng kaso sa ombudsman laban sa 22 membro ng Konseho ng Maynila. Sa isang makasaysayang hakbang, nagsampa si Councilor Yan Ibay ng reklamo sa kasalukuyang miyembro ng Konseho lungsod ng Maynila. Katuwang ni Ibay ang kanyang laban ng Sangguniang Kabataan Chairperson mula District 1 hanggang 6 na mariing sumusuporta sa kanya. And guys, di ba? Ang dami nito, mga kabataan to, guys. District 1 daw at District 6. So, ibig sabihin, kabuuan ng Maynila, suportado itong si Yan Ibay. Ang reklamo ay may kinalaman sa culpable violation ng konstitusyon na paglabag sa Local Government Code, Sangguniang Kabataan Act of 2015, Operation and grave abuse of authority, misconduct sa opisina, at hindi ethical na pamantayan sa publikong serbisyo. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, napakatalino talaga nitong si Yan Ibay. Diba? Diba sabi ko sa inyo, may future tong bata na to. Pag siya ay gumalaw, di ba, nung nagsalita siya dyan sa konseho, alam niyo yung mga pinagsasabi niya. Alam niya kung legal ba to, nasa constitution ba to, alam niya. Kaya talagang believe tayo sa batang to. So, tuloy natin guys. Ito ay nag-ugat sa malalang issue sa loob ng konseho na nagdulot ng kaguluhan at hindi patas na pagturing sa mga kabataan. Lalo na sa mga kasalukuyang pinuno ng SK. Naniniwala si Ibay na sa panahon upang maituwid ang maling pamamalakad at maprotektahan ng karapatan ng kabataan, lalo na sa pamahalaang lokal. Yun guys, di ba? Tapos, sa panahon ngayon, mahalaga na tumayo ang kabataan para sa kanilang mga sarili. Sa paghain ng kasong ito, ipinaalala ni Ibay na ang laban ng kabataan na hindi dapat isang tabi, ang kanilang boses ay nararapat na pakinggan at bigyang halaga. Ayan guys, talagang tinuluyan na, di ba? Tinuluyan na nitong ni Ibay. So, ang tanong ngayon, di ba? Ang tanong ngayon, may matibay ba siyang laban, di ba? May matibay bang ebidensya para nga resbakan nitong mga 22 na miyembro ng konseho. Guys, mag-green tea muna tayo guys. Yun guys, di ba? May matibay ba sa tingin nyo guys? May matibay ba na dahilan nasa constitution pa kagaya ng kanyang sinasabi? Di ba? Kaka-vlog lang natin kahapon. Di ba? Hinintay muna. Yan, matalino talaga tong bata na to guys. Dahil nung September 4, di ba? Binlag ko kahapon, nilabas yung Memorandum of Agreement, Memorandum Circular ng DILG Secretary itong si Benor Abalos na nagpapatibay. Yan guys, di ba? Nandyan sa screen nyo.
na nagpapatibay na mandato, di ba? Mandato na hindi siya pwedeng tanggalin sa kanyang committee dahil nga duly elected siya. Kaya talagang malakas ang loob ni Yan Ibay na sampan ng kaso. Ito isa sa nagpapatunay dahil pinagtibay ng DILG, sinusuportahan siya na tama ang kanyang hakbang sa pagreklamo. Guys, diba? Matindi. Matindi to si Ibay. Mukhang nangangamoy ano na to guys. Suspension. O kaya si Bak sa pwesto, di ba? Green tea yan guys. At bakit sa ombudsman sa nag-file guys? Di ba? Kasi yung ombudsman, yan ang mga umahawak ng kaso. Basta official ka ng gobyerno, diyan ka pwedeng ireklamo diyan sa mga complaint. So yun guys, di ba? Napakalakas ng kaso niyan. At mismong si di ba, ang nagsabi si Boy Pokpok, itong si Vice Mayor Yul Servo. Di ba anong sabi niya? Hindi ka naman tinanggal sa pwesto eh. Ano lang sabi niya, umayon lang ako sa gusto ng nakakarami. Ibig sabihin, yung majority, yun na, yung Team Lacuna guys, ang tinutukoy niya. Ang tanong dito, bakit kasi pumayag siya? Kung alam niya na bawal naman pala yan, di ba? Labag pala yan sa Constitution at labag sa batas. So ngayon, yari sila ngayon guys. Babalikan talaga sila. Ayun, nagsampa na ng kaso, di ba? Yung mga picture, kasama yung mga kabataan guys. Wala nang urungan yan. So yan. So, karamihan sa mga kabataan ay suportado talaga siya na tama ang kanyang ginawa nung time na nag-privilege speech siya dyan sa konseho. Di ba? So, talagang guys, ang nangyari kasi dyan, di ba? Sa mga hindi nakakaalam, mula kasi nung malaman ng Team Lacuna na itong si Yorme, di ba? Ay tatakbo na nga. Lalabanan niya itong si Mayor Hana Lacuna. Tapos nung nalaman nila yon nung July 23, yun ang pinagdebatihan nila. Nagkaroon ng session ng hindi alam ng kumampi kay Yorme o yung mga minority na sinasabi. At doon, guys, tinanggal lahat ng committee na hawak nila. Kasama nga itong si Yan Ibay. Di ba? Kasi itong si Yan Ibay pinag-initan din dahil kumampi nga kay Yorme. At nag-resign siya bilang miyembro ng majority, sumama nga sa minority na company na kumampi kay Yorme. Di ba? Sabi ko sa inyo guys, matalino talaga itong batang yan. May picture to guys. Pwede siyang tumakbo ng mas mataas pa, kalaunan, in the near future. Di ba? Pwede siyang maging congressman kasi the way na magsalita siya, Miriam Defensora Santiago, di ba guys? Napanood nyo naman siguro sa mga vlog natin. Matalino yung bata, may alam. So kagaya niyan, di ba? Kinasuhan yung 22 member. Naku, ano kaya mangyayari dito? Mukhang di matatapos yung termino nila sa 2025 guys Kung mabilis umaksyon dito yung ombudsman at talagang mapatunayan na nagkamali sila at tama itong si Yan, yari sila guys. Talagang mangangamoy suspension to o sibak sa pwesto. Tingnan natin guys kung anong mangyayari dyan. Basta tayo, supportado natin yan, Team Yorme. Ang galing, diba? Yung pinipili ni Yorme, pwede talaga. Kumbaga guys, may pakinabang to sa Maynila yung batang to. May alam di ba? Bata pa lang, bihasa na. So, kagaya yung pag-file ng kaso, ano yan, isang move na yan na alam natin na hindi masasayang ang boto natin dito pag tumakbo ng mas mataas na posisyon ng batang to guys. Kasi talagang para sa bayan. Ang laban niya to guys, laban din ako. Supportahan ko natin. So kayo guys, anong masasabi niyo? Comment down below kayo habang mag-green tea muna tayo. So ayun guys, anong masasabi nyo sa pagsampa ng kaso ni SK President Yan Ibay? So talaga bang binangga na, di ba guys, di ba? Kasi nga abuse of power to o abuse of authority ang ginawa nila porket, di ba?
porket sumama sila kay Yorme, yun, pinwersa na, binraso na guys. Akala nila makakalusot sila, hindi nila alam, re-resbakan pala sila ni Yan Yang. Ito na nga, sinampa na sa ombudsman. Alright guys, so hanggang dito na po, buhay na susunod kong vlog. Thank you very much po sa inyong suporta. Manila! God bless.